Si Luka Doncic ang isa sa pinakamatinik na player ngayon sa liga ng NBA mula sa kanyang mga step back jumper, post fadeaway at even ang mga pambihirang tira na kahit anong depensa ang ibigay sa kanya ay malaki pa rin ang kanyang kumpiyansa na ito ay may papasok niya. Pero bukod sa kanyang talentong ipinapakita bilang isang magaling na basketballista ay dumagdag pa ang kanyang karisma. Yan si Luka Doncic, ang binansagang Wonder Boy at Luka Magic ng NBA, at sa bidyong ito ay balikan natin ang kanyang istorya at kung paano siya umukit ng pangalan sa loob at labas ng liga. Finney-Smith to inbound. Back to Doncic. Doncic pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! So si Luka Doncic ay na-draft noong 2018 NBA draft. He was selected as 3rd overall pick ng Atlanta pero agad din namang na-trade sa ibang prangkisa. At ito nga ay ang Dallas Mavericks na ayon sa mga report ay may usapan na pala ang Dallas at Atlanta na ititrade nila ang kanilang mga draft picks sa oras ng draft night sa liga. Kaya ang naging resulta, si Trae Young ang napunta sa Atlanta at ang Dallas naman ay nakuha si Luka. Pero ang naging trade na ito ng dalawang prangkisa ay nag-iwan ng malaking katanungan sa loob at labas ng liga na kung sino nga ba ang nanalo sa naging trade ng Dallas at Atlanta nang pagpalitin nila si Trae Young at Luka. Dahil sa ngayon ay si Luka na ang may magandang karera sa kanilang dalawa at si Trae Young naman ay mukhang binabash na ng mga fans ng liga. Well, sa rookie season pa lang ni Luka ay ibang halimaw na ang kanyang ipinakita, kung saan ay pinatahimik niya ang kanyang mga haters at mga taong hindi naniniwala sa kanya at pinatunayan niya na meron siyang ibubuga. Dahil sa unang taon pa lang ni Luka para sa kanyang prangkisa ay nakapaglaro na siya ng total of 72 games with an average of 21.2 points, 7.8 rebounds at 6 assists per game. At dahil sa statline na yan ay nakapagtala rin si Luka ng isang record sa unang yugto ng kanyang karera. Because he will become the 5th player in NBA history na nakapag-average ng at least 20 points, 5 rebounds and 5 assists sa kanyang rookie season. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang unang taon ni Luka para sa kanyang prangkisa, dahil siya rin ang nanguna sa All-Rookie First Team Selection at inuwi ang Rookie of the Year Award sa parehong taon. Kaya ang iniisip ngayon ng iba ay kung panagsisiyam ba ng Atlanta na itinrade nila si Luka papunta sa ibang prangkisa. So sa second season naman ni Luka ay dito na siya nagsimulang umukit ng kanyang legasiya dahil siya na ang main star ng kanilang prangkisa at sa kanya na nakapokus ang kanilang opensa. Dahil kung gagawa ng play ang kanilang sistema ay kay Luka mag-uumpisa ang bola at possible na sa kanya rin ito magtapos kung hindi kakayanin ng kanyang mga kasama. Pero kung may magsasabi naman na si Luka ay buhaya at hindi namamasa ng bola ay malaking kasinungalingan yan pagdating sa kanyang karera. Dahil sa loob ng 4 na taon niya sa liga at nakapaglaro pa ng total of 400 regular season games sa kanyang karera ay nag-average si Luka ng 8.3 assists per game. At para din sa kaalaman ng lahat ay dyan talaga siya nakilala at binuo ang Luka Magic ng liga dahil sa kanyang pagpasa. At kung magkakaroon man ng laban ang kanilang prangkisa at maglalaro si Luka ay i-ready nyo na ang inyong mga camera dahil bukod sa kanyang opensa ay magkakaroon din siya ng malulupit na pasa at madalas ay alley-oop pass pa para sa kanyang mga kasama. Kaya masasabi natin na sadyang magaling lang talaga si Luka dahil karamihan sa mga arsenal niya ay hindi mo makikita sa stat sheet ng liga. Well, kung sa magaling ay magaling talaga si Luka dahil since rookie season niya ay 5 beses na siyang napasama sa All-Star selection at sa loob lang yan ng 6 na taon. At hindi lang yan ang highlight sa karir ni Luka dahil sa batang edad niya na 25 years old ay 5 beses na siyang napasama sa All-NBA First Team Selection. Sa mga sumunod na taon naman ni Luka ay lagi niyang nadadala sa postseason ang kanilang prangkisa. Ngunit madalas ay nalalaglag din sila dahil sa kakulangan ni Luka ng tulong sa kanyang mga kasama. Pero hindi ito naging hadlang para kay Luka bagkus ay ginawa niya itong motibasyon para baguhin ang kanyang sitwasyon. Kaya nung nakaraang season ay bumawi si Luka para sa kanyang prangkisa at napanalunan ang unang scoring title ng kanyang karera. Kung saan ay nag-average si Luka ng 33.9 points, 9.2 rebounds and 9.8 assists per game. At dinala niya ang Dallas sa postseason sa parehong taon na hindi gaano kalaki ang expectation. Pero sa taong ito ay walang nakakaalam na ito na pala ang magiging unang NBA Finals ni Luka sa loob ng 6 na taon niya sa liga. Dahil sa first round ng playoffs ay pinataob nila ang kupunan ng Clippers at nakaharap sa second round ang batang team ng OKC Thunder. Pero hindi yan naging hadlang kay Luka at sa kanilang prangkisa dahil sa loob lang ng 6 na games ay nilaglag nila ang OKC Thunder at nag-advance sa Western Conference Finals para
para makaharap si Anthony Edwards. Ngunit ang ina-expect ng marami ay magiging magandang matchup ito para sa dalawang prangkisa, ngunit hindi ngayon ang nangyari dahil agad naghalimaw si Luka at sa loob lang ng 5 games ay pinauwi na ang Minnesota. Kaya ang naging resulta ay itinanghal si Luka na Western Conference Finals MVP at naabot niya ang kanyang unang NBA Finals sa kanyang karera. At sa NBA Finals naman ay nakaharap nila ang Boston Celtics sa loob lang ng 5 games. At tinalo nga sila nito na nabigo si Luka na makuha sana ang kanyang unang kampyonato sa kanyang karera. Pero kahit yun ang naging resulta ay itinuturing pa rin ng marami na magandang achievement ito para kay Luka. Dahil napatunayan na niya sa mga fans ng liga na kaya niya palang bumuhat ng isang buong prangkisa. Kaya abangan na lang natin kung ano pa ang mangyayari sa karera ni Luka sa liga at kung gaano pa kalaki ang mabubuo niyang legasiya.